po ako. Alright? Again, good evening po. We will be talking tonight about coffee business. This is a franchise forum. So kung kayo po ay pumasok sa ibang negosyo na to, hindi po ito yung napasukan nyo, pwede na po kayong umexit. This is a coffee business franchise. Alright? So let me start with a quote from Warren Buffett, ang aking favorite na entrepreneur writer. Sabi niya, things you like to do should be a hobby of yours, but things the world does should be a business of yours. Simple lang, if you see an opportunity at nakikita mo na karamihan dito ay talagang marami ang nakakahiligan, then panahon na para ito ay gawin yung negosyo. Tama po ba? If you agree, then this is this is a perfect place at perfect time para makinig po kayo sa negosyong i-introduce ko po sa inyo. Yan. So first, magpapakilala po ako. My name is Sepoy Gayona. Actually, my real name is Josephus Gayona, pero mas kilala ako si Sepoy Gayona. Ako po ay isang freelance director. So nakikita niyo po dyan sa picture ko. So bago mag-pandemic, isa po akong freelance event director. At isa rin po akong franchise consultant simula noong 2020. So nung nag-start po ang pandemic, ang pagnenegosyo na po at pagiging consultant sa pag-franchise ang pinasok ko po na side hustle in a way. Kasi po after the pandemic, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagiging event director ko. Isa rin po akong entrepreneur, as in literal po ako nagnenegosyo. Meron po akong food cart na negosyo. Ang Monster Wings po, I'm not sure kung familiar po kayo if you heard of it. So isa po akong owner niyan dito po sa Cavite. I am also a trainer and social media specialist. So isa po akong nagtitrain po kung gusto niyo pong mag-market pagdating sa online. Ayan. Also, I am a world top performer po dito sa business at sa company na introduce ko po sa inyo. And I also am a car achiever dito po sa business na to nung pandemic. Ayan. So lahat po yung achievement ko, nagawa ko po yan dahil po sa pagpasok ko dito sa negosyo. Ayan. At nagtuloy-tuloy na nga. So enough about me. Let's start. So ano po bang pag-uusapan natin tonight? Ang pag-uusapan po natin tonight, pag-uusapan natin ay tungkol sa kape. So magkakape po tayo ngayong gabing ito. Okay? So aalamin po natin ang market value, mag-overview ng market value ng kape dito sa atin po sa buong mundo at gaano ito kaganda as a potential business. Bakit po ito? Bakit coffee business po yung pipiliin natin? Also, we'll tell you about our company. Bakit po dito sa company ito kayo magtitiwala kung magnenegosyo kayo ng isang coffee shop business. Papakilala ko rin sa inyo ang menu at ang mga concept store. At magbibigay syempre ako, lagi namang tinatanong pag pumapasok sa negosyo, even ako, ang sample computation at return of investment. Tama po? So, ibibigay ko rin po yan sa inyo. At magsistay po kayo sa dulo kasi sasabihin ko sa inyo ang good news. Napakalaking good news. Okay, na ito ay for sure, mahirap yung tanggihan. Kung ako sa inyo, igagrab ko yung opportunity. At kung ano yung magiging franchise journey nyo once kayo ay nagustuhan po ninyo ang negosyo at yung mga frequently asked questions. Okay? So, why coffee is the best product for you to start? Okay? According to the market trend sa global market, ang coffee business, okay, ay umabot na to approximately 1.66 billion dollars. This is by 2030 kasi ngayon pa lang 2023, umaabot na ang market value ng coffee business or ng coffee itself to 116.14 billion. So imagine in 5 years from now or 6 years from now, 161.66 billion na ang magiging market value ng coffee. Okay? Sa consumer demand side naman, ibig sabihin nito, nung 2023, sabi ay merong 175.6 million 60 kilogram bags ang nakukonsume. So ang ibig sabihin, merong 2.25 billion cups daily nakukonsume ang isang tao. Okay? So imagine that ganun kalaki yung magiging value ng inyong negosyong papasukin. Okay? So, sabi rin dito that the coffee market is expected to have a value of 1.33 billion by 2025. And alam nyo ba na sa Pilipinas, second tayo sa Japan bilang pinakamalakas mag-consume ng kape. Okay?
7.4 million na 60 kilogram bags of coffee by 2025. So, 80% ng population dito sa Pilipinas ay nagko-consume ng 2.5 cups of coffee per day. So, it means annually, that's around 3.78 kilograms ang nako-consume nating kape. So, gaano kalaki ang market value ng kape? Ganyan po kalaki. Dito pa lang sa Pilipinas. Okay? So, sino-sino ba itong mga consumer na sinasabi natin? Una is yung mga young adults and millennials. I'm sure familiar kayo. Mamaya later on, papakita ko sa inyo yung mga sikat na brands kung saan nyo makikita itong mga consumer na ito. So let's talk first young adults and millennials. Usually, bakit ba nagpupunta sa coffee shop ang isang young adults and millennials? Ginagawa nila itong second home nila pagdating sa mga work nila. Tama? Okay, kasama na dyan ang working professional. So, kung kayo ay familiar sa mga online work, usually, ang office nila, hindi sila nagsistay sa bahay. Doon sila minsan, madalas sa coffee shop. Okay? Even the students naman, okay? Usually, ang mga group works, hindi mo na ngayon makikita sa library. Saan mo na sila makikita? Sa coffee shop, sa cafe. Tama ba? 'Di ba? So, at ang syempre, ang nakakatalagang nakaisa sa mga talagang sabihin na nating OG, original user ng mga kape or gumagamit ng kape ay ang seniors. Umaga pa lang kape, minsan even tanghali nagkakape yan, even gabi nagkakape. At ang good news ko sa inyo, itong coffee business na papasukin, even gabi pwede ka magkape and it will be a healthy coffee. So later sasabihin ko sa inyo. Okay? So sabi nga sa mga sikat na mga quotes, coffee because adulting is hard. A bad day with coffee is better than a good day without it. I don't drink coffee to wake up. I wake up to drink coffee. And coffee is the best medicine. Okay? So, wag na nating explore yan. So, yan lang yung mga sikat na quotes kung saan ngayon talagang kung bakit ako nagkakape. I'm sure one of the quotes, isa yan sa mga quotes ninyo pag-usapang kape. Okay? So, ito na yung mga coffee brands dito sa Pilipinas na I'm sure very familiar din kayo. Yung UCC, okay? Meron din tayo syempre Coffee Beans, okay? Coffee Beans. Ayan, Coffee Beans and Tea Leaf, okay? And then syempre ang Starbucks na napakasat. Even naman ako ay talagang avid fan, lalo na pagka Burmans na collection of stickers. I mean, I'm not sure kung familiar kayo dyan. Diba? So, at ang nakakatuwa or sabihin na nating nakakagulat, no, na mga innovation, even yung mga sikat na at napakalakas na ng mga fast food chain, nagkakaroon na rin sila ng mga cafe, di ba? McDonald's, meron na siyang McCafe. Alam niyo ba, trivia lang na ang Dunkin Donuts, kaya niya tinanggal yung branding, nagpalit ng branding na Dunkin na lang kasi syempre hindi naman donuts ang kape, di ba? Partner siya ng kape, kaya ginawa nila itong Dunkin. So ganun ka galing ang mga innovation din ng ibang company pagdating sa maipasok lang kumbaga ang kape sa negosyo, di ba? So, ladies and gentlemen, let me introduce to you the coffee business na kung saan dito tayo mag-explore. We call it Coffee But Better. Okay? Coffee But Better is a new concept ng company ng JC. So, ano ba ba't ba sa aming sinabing why better? Bakit ba better? Because ang coffee dito sa atin po sa negosyong papasukin nyo ay naka-infuse ang JC Organic Barley from New Zealand. Okay? So remember sinabi kanina, coffee is a medicine. And you know what? Barley is one of the best, hindi man siya medicine, but this is the best food supplement para masuportahan at maiwasan natin ang mga sakit natin. So let me just give you a fast fact about barley. So according to Yoshihide Hagiwara, sabi niya, that barley grass is the only vegetarian on earth that can supply nutritional support from birth to age. In fact, ang barley, ilang beses siya na-mention sa Bible? 37 times, if I'm not wrong. And I think 8 times sa Quran. So, anong gusto ko lang sabihin? Ang barley, matagal na siya na nag-exist. Okay? Lately lang na-discover, okay? Which is through Dr. Hagiwara, na ito palang barley grass, okay? Ay marami siyang nilalamang mga
nutrients. Ano-ano ba itong mga nutrients na ito? So 68 micronutrients ito. Grabe, di ba? Napakadami. So hindi ko na yan isa-isahin. So gawin na lang natin siya into grouping. So meron siyang 17 minerals, meron siyang 16 vitamins, meron siyang 17 enzymes, at meron siyang 18 amino acids. Ganon karami ang nutrients na meron sa isang kape. Sa isang barley product, okay? And another trivia, ito ay 25 times richer in potassium as compared to bananas, 11 times richer in calcium than milk, 7 times richer in vitamins than orange, 5 times richer in iron than spinach, and 2 times richer in beta-carotene than carrots. So, ganyan ka ganda. So, ano lang ang point dito ng trivia na ito? Simple lang. Pag ikaw ay uminom o nag-take ng isang barley products, ibig sabihin, lahat ng nutrients na ito, makukuha mo na. Isang upuan lang. So, kung hindi ka mahilig sa gulay, hindi ka mahilig sa prutas, then this is the perfect time para ikaw ay mag-take ng barley. Okay? So, bakit tayo mag-take ng barley? Dahil gusto nating maiwasan ang mga top leading cause of death. Which is ano ito? Okay? Since 1999, according sa studies, ang top 4 na talagang cause ng death ay ang heart disease o atake sa puso, cancer or tumor, diabetes, and insomnia. Okay? Guys, nakikita nyo dito, may insomnia. And pinag-uusapan natin kape. Hindi ba contradicting yon? Well, I'll give you some trivia later on pa, dagdag. Bakit napakagandang i-introduce ang barley sa isang coffee? Kasi baliktad ang nagiging effect nito sa atin pagdating sa hindi tayo makatulog. Okay? Kasi merong, just sa trivia, merong tinatawag tayong isang element, okay, sa barley na kung saan tinutulungan niya tayo, ini-induce niya yung specific toxin sa katawan natin para makatulog tayo when we take the barley. Okay? So saan ba nagre-respond ang barley? Okay? So again, napakadami nito. Hindi ko na isa-isahin. So I'll just mention some. Okay? Heart disease, cancer, prostate cancer, diabetes, high blood, kidney disease, detox, insomnia, leukemia, okay? Tumor, okay? Gallstone. Ayan. Yan yung mga cyst, hypertension. So yan yung mga common, tuberculosis. Ayan. So yan yung mga common na kung saan ang barley ay nagre-respond. So again, hindi po gamot ang barley. We don't claim as gamot ito. Pero ito ay food supplement para maiwasan natin yung mga sakit na ito. At kung meron na kayo ng mga sakit na ito, and hopefully wala naman po, no, ay kayo naman po ay, kumbaga, mas mapipigilan or kumbaga, mapapadili niya kung ano man yung malalang magyayari po sa inyo dahil nagtitake kayo ng barley. So ito rin ang magpapabalik ng energy sa inyo, kumbaga. Okay? So, ang ating pong JC Organic Barley ay available na hindi lang dito sa Pilipinas, kundi worldwide, global, okay? Meron sa Pilipinas, meron sa Italy, meron sa Canada, sa Singapore, sa Dubai, sa Switzerland, sa Taiwan, sa Abu Dhabi, sa Qatar, sa Madrid, sa Malaysia. Kaya if you notice, nandito po yung ilan sa mga interested kasi alam nila, okay? Just to let you know na nag-exist po ito sa bansa kung nasaan po kayo ngayon. Okay? Kung wala man, will let us know. Okay? Dahil gagawin natin ang para na mag-exist. Also, barley is FDA approved and halal certified. And lahat po ng Ministry of Health ng mga binanggit pong country, ito po ay approved nila. Take note po, pag tayo po ay nagpapasok ng isang food supplement gaya ng barley sa ibang bansa, very important na quality ang standard. At mataas po ang kanilang hinahanap pagdating sa quality. Kaya ang ma-approve po tayo sa iba't ibang bansa ng Ministry of Health nila, it only means na ito talagang ating barley ay quality products talaga. Diba? Imagine that. Okay? So we are one and only in the world na kung saan ang barley po natin is made in New Zealand. I'm sure you've heard a lot about barley. Narinig nyo na yan sa iba't ibang, I'm sure marami na familiar kayo dyan. Pero ano ang difference natin? Ang atin ay galing sa New Zealand. Bakit New Zealand ang napili ng ating company na pagkunan at kung saan dapat i-produce ang ating barley? Well, simple lang because in New Zealand, fertile ang land doon at unpopulated. Familiar kayo kung
ang barley ay galing sa Australia. So imagine niyo, napakalaki ng Australia. So sino ba na ang New Zealand compared pagdating sa pollution? Okay, hindi na ako magsasalita, yun na yun. Alam nyo na, compare nyo na lang, okay? Ganon kaganda kung bakit kailangan natin mag-trust na itong barley natin, mas maganda na sa New Zealand talaga na i-produce. Alright? So, let's talk about naman ang ating coffee. So, nabanggit ko na sa inyo na inaka-infuse ito with a barley. So, bakit naman ang ating barley coffee ay also, it is made in 100% Robusta beans, ang source from the finest plantation in Vietnam, and we use plant-based stevia extract as sweetener. So sa nagtatanong, pwede ba ito sa diabetic itong kape? Ito lang ang kape na hindi ka magre-request ng Splenda kasi may stevia na at plant-based ito. So ibig sabihin, hindi ito, zero calories kasi. Pag sinabi natin yung stevia, zero calories. So ang ano niyan, kalinya niyan, I'm not sure kung narinig nyo, yung equal, yung Splenda. Pero yun mga kasing mga yon, mga synthetic yon or gawa. Ito plant-based, galing talaga sa halaman na stevia. Okay? So, zero calories yan, kaya talagang approve yan kahit sa mga diabetes. Okay? So, pag-usapan na natin yung coffee business itself. Okay? So, sino muna ang company? Okay? Let me introduce to you yung company kung saan nag-introduce ng concept na coffee but better. Okay? So, we are the leading health, beauty, and wellness company and founded in 2013. So, 10 years na po tayo sa ating business na ito. This is JC. So, kung maaga kayo nakapasok kanina sa room, so, pinakilala ko ang JC doon. So, it's named after sa ating pong owner ng ating company, which makikilala nyo in a while. Okay? So, also, we are awarded by different, sa different bodies na kung saan nire-recognize ang industry na ito. We are the best natural supplement of the year noong 2023. We are also Health and Wellness Company of the Year by the Asia Leaders Award and an MLM Company of the Year since noong 2020. And our endorser, kung napapadaan kayo ng EDSA ngayon, nakikita nyo siguro siya. Okay, siya ay si Mr. Dingdong Dantes. Isa po siyang actor para po sa mga nasa ibang bansa na hindi kilala po si Dingdong Dantes. So siya isa po siyang actor and host dito po sa Pilipinas. At syempre siyang ating brand ambassador. Okay? So we are also partnered with countries like New Zealand, as I mentioned, nanggaling po doon ang ating barley. And then we have other products po na kung saan we are partnered with Iceland, Korea, Japan, Malaysia. Our coffee is from Vietnam and others to ensure an unparalleled product experience for you. Ayan. So, ano lang po, ang gusto lang po namin sabihin dito na ito pong product natin, quality made po ito. Hindi, kaya kung magtataka po kayo, bakit yung presyo ng JC Organic Barley medyo pricey? Well, dahil po ito gawa sa ibang bansa. So, hindi po natin pwedeng sacrifice yung quality para lang maka-avail po yung mga kapwa natin na Pinoy ng mumurahing mga barley products. Okay? So, meron po tayong mga international headquarters. We have in Italy, in Dubai, in Abu Dhabi, in Qatar, in Singapore, in Taiwan. Of course, here in Manila, sa Shaw Boulevard po yan makikita. Okay? In Cebu and in Davao. Okay? Ito naman pong mga international business center, these are franchisees. Ibig sabihin, mga tulad po namin na franchisee na nag-avail at kumbaga sila po ang extension office ng ating company. Okay? This is not company owned, pero mga franchisee po ang owner. So we have in Canada, and in Switzerland, Malaysia, and soon we will have sa ibang bansa din po, okay? Gaya po ng, I think we have in Taiwan, ayan. Okay, in Singapore, yan. Yan yung mga magdadagdag pa po, okay? So ang founders po natin, like I mentioned, is ang ating pong company na pangalan sa JC because it is named after our two owners. Okay, ang ating pong president si Mr. Jonathan So at ang ating vice president si Mr. Carlito Macadangdang. Mga billionaire awarded po sila ng different sa industry, ng different bodies po sa industry like People Asia, meron din po sa Guillermo Mendoza,
meron din po sa Asia Leaders, okay, sa Kill Awards, and so on. Ayan po. And na-feature din po sila sa different magazine, gaya ng People Asia noong 2021, sa Lifestyle Asia noong 2022, People of the Year noong 2023, Men Who Matters noong 2021, and sa Rising Tigers. And ito pa po ang ilan sa mga nag-support or sabihin na natin nag-feature sa kanila sa magazine, even sa mga TV shows and documentary shows like Rated Carina, CNN, Bilyonaryo, okay? Sa Bilyonaryo, highlight ko lang yung Bilyonaryo. Hindi ka ma-feature dito kung ikaw ay hindi legit na bilyonaryo. So na ganyan po grabe yung ating pong business, mga business owner po natin na ito. Ayan. So, ang tanong siguro ninyo karamihan, paano ba kumita dito sa pagkakaroon ng coffee or coffee business sa pag-i-introduce? So, ang question ko sa inyo, first, may kilala ba kayo na umiinom ng kape mula umaga, tanghali, gabi? Yan, taas ang kamay. Press 1 kung kayo ay may kilala na mahilig sa kape mula morning, afternoon, and night. Press 1. Ay, wala nagpi-press. Are you there, guys? Nandiyan pa ba kayo? Are you there? Ayan, wala nag-ano minomonitor ko yung chat natin. Press 1 kayo. Ayan. Ayan, yan. Na-delay lang pala, na-delay lang. Sige. Ayan, thank you. Okay. May kilala ba kayo na kung makakape ay meron kanya-kanyang mga choices? Gaya ng gusto ba nila? Ano ba yung gusto nyo? Black? O di kaya yung frap? O di naman kaya creamy? Okay? Or di kaya ano naman ang mga favorite brand ninyo? Kayo ba ay yung tipong nagmamac-cafe, nagsa-Starbucks, nag-UUCC, nagko-coffee bean, nagda-Dunkin, nagba-bat first coffee, nagpi-pick up coffee, ano pa ang mga coffee ninyo? Okay? Or 3-in-1 ba? Okay? Okay? Ang tanong ko, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kailan yung last time na kung saan nung uminom kayo ng kape or in-endorse nyo o pinost nyo, binayaran kayo ng company or kumita kayo? Okay? I'm sure sasabihin nyo, wala. Diba? So, kasi yan ang naging reason kung bakit nagtayo ang company ng coffee shop business. Kasi we wanna make sure na everyone na nag-take ng kape, lalo na kayo, na inaisipan nyo isang hobby na gawing negosyo, ay kung saan bibigyan ng opportunity para kumita through a coffee shop. Okay? So ano ang kailangan nyo malaman tungkol sa negosyong ito, tungkol sa Coffee But Better? Siyempre, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang ating mga kape. Okay? Like I've said kanina, infuse ito ng barley. Okay? So ang product range natin nasa 80 to 200 pesos. Okay? We have the signature black coffee, the classic blend coffee, the mocha blend coffee, and the barley latte para sa ating hot. We also have the iced, signature black coffee, classic blend coffee, mocha blend coffee, barley latte, and we are the only coffee shop na mag-o-offer ng barley juice. Okay? And frap, of course, we have the classic blend frap and the mocha blend. Diba? Dito pa lang, nung nakita ko itong business na ito, sobrang na-excite na ako kasi lagi ang tanong, ano ang laban ng coffee shop na ito sa ibang mga nagsusulputang coffee shop? And this is the answer. Nung nakita ko yung menu, natikmang ko, sabi ko, this is the best coffee shop na pwede kong gawin, hopefully next. Actually, hindi na siya hopefully kasi tuloy na by 2025. And I hope na kayo din, gawin nyo itong business kasi sobrang ganda talaga. Menu pa lang, winner na. Okay? Also, the company will provide, okay, the design of the uniform. So, hindi lang rin to basta-basta, talagang looks pa lang pinag-isipan na ng company. They have the apron, the long sleeve and tie jeans and white shoes, okay? Just a reminder na ito po ay i-purchase po ng mga magpa-franchise po ng ating coffee shop business. Okay? I'm sure dito kayo pang excited. Ano ba ang itsura ng coffee shop or ang mga concept store kung tawagin natin? We have the cart type, okay? The cart type is basically parang ano to, stop and go talaga. Ibig sabihin, kung kayo alimbawa ay may festival or di kaya sa school kayo magtatayo, pwedeng ito yung best kasi
maliit lang ang space na kailangan ninyo dito. Okay? At ang tawag dito, na collapsible siya. O sabihin, nako-collapse mo. So, pwede mong dalhin anywhere. Okay? So, perfect to kung ang mga target location ninyo ay schools o di kaya maliit lang yung space. Kasi hindi nyo kailangan actually mag-rent ng space dito na as in enclosed space. Kasi ang kailangan nyo lang ng space dito is really the floor plan lang, kumbaga, sa floor lang, anywhere na open. Okay? Pwede rin to sa mall. But I suggest kung gusto mo talagang sa mall, ang gawin mo na ay van type. Kasi ang van type naman, ang difference nito, hindi to collapsible. At para dun sa mga mahihilig mag-selfie, yung tinatawag na Instagrammable na coffee shop, ayan, isa ito sa maganda ring makikita. Okay? Ang first coffee but better is van type siya. Okay? So I'm not sure kung nakita niyo yung post ko, yung mga post ko, that's the van type na coffee concept store. Okay? We also have the stall type and the store type. Okay? Itong stall type and store type, ang difference naman nito is meron na siyang dine-in. Okay? May dine-in na siya. So, for the stall type, it's over the counter siya na dine-in. At for the store type, syempre ito, kailangan talaga ng big location. So, ibig sabihin talagang meron ka dapat commercial space, pwedeng itong nasa loob ng isang commercial building, or meron ka talagang sarili mong pinatayo na building. So, store type naman yan. Okay? Later, ibigay ko sa inyo how the company will help you in terms of how to achieve this kind of look. Okay? So, let's talk first, sino ba yung mga may privilege? Okay? Para po sa mga nandito po na wala pa po sa business, ibig sabihin po, first-time franchisee, just stay there lang po. Kasi po, later on, may special announcement po ako sa inyo. Okay? For the meantime po, explain ko lang po muna ito para sa mga existing po nating mga franchisee. Okay? So for our existing franchisee, ang qualified or may privilege na magkaroon ng card type or van type ay yung mga Sapphire. So if you are a Sapphire account, okay, kayo po ay pwedeng mag-avail ng card at van. At kung kayo naman ay Emerald, Ruby at Diamond, you can avail any of the four. Okay? Pwede ring lahat yan. Okay? So, ingest nyo lang muna yan, screenshot nyo, balikan nyo later yan kasi I'll explain more further about that pa. Okay? So, syempre, ang tanong lagi, pag nagne-negosyo, papasok ka ng negosyo, magkano ba ang franchise fee sa business na ito? Okay, just to give you an idea, bago ko i-reveal yung presyo, okay, kasi ako, before in-introduce ng company itong Coffee But Better, naghahanap na rin talaga ako ng coffee business, coffee shop franchise, not knowing na magkakaroon pala itong ating company ng coffee shop business. So umattend na ako ng ilang mga presentation, okay? Hindi ko na babanggitin yung mga name, pero ngayon, pareho silang nagbo-boom din ngayon, okay? Nagsa-start sa letter P at nagsa-start din sa letter B yung isa. Okay, yung isa, ang franchise fee, that's around 250,000, pero ikaw pa yung magpapagawa ng iyong store. Okay, so take note 250,000. Okay, not bad kasi ikaw magpapatayo. Yung isa, medyo mahal na, nasa 500,000. Why? Kasi they have this malaking endorser, si letter P. Okay, nasa 500,000 to 1M. Actually, ang mga presyo talaga ng coffee shop ay around 300,000 to 1M. More than pa. Okay? Ang good news ko po sa inyo, ang card type po natin nasa 248,000. Ano ang kasama dito? Magkakaroon ka ng initial products. Ang tawag po natin dyan ay wholesaler set. Okay? At fabrication cost kasama na. So company na ang magpapagawa ng ating card. Also may cash band. Pati yung equipment at utensils kasama na rin sa ipo-provide. Ang delivery fee ng inyong cart at yung inyong admin and cleaning materials. Okay? For the van type, it's around 488,888. Okay? Sapphire wholesaler set din ang magiging initial product. Okay? Fabrication cost, cash bond, equipment and utensils, delivery fee, and other admin and cleaning materials. For the stall type, it's 988,888. Okay? Magkakaroon ka na ng initial Emerald wholesaler set na products. Construction cost kasama na.
cash bond, equipment utensils, delivery fee, and other admin and cleaning materials. And for the store type, you'll have a diamond wholesaler set. Okay? Cash bond, equipment and utensils, delivery fee, and other cleaning materials. Okay? So ano pa ang ibang kasama or inclusion or benefits ng ating business? Gagamitin nyo syempre ang logo at trade name ng ating business. So registered na itong ating business na ito. Also the recipe ng ating mga menu, ng ating coffee. Ang franchisee ay allowed na mag-construct ng sarili nilang ng sarili nilang stall. Okay? Ay i-approve lang ng franchisor yung contractor, dapat legit at accredited siya at susundin dapat yung parameters na ibibigay ni franchisor. Also, the franchisee is allowed to procure equipments and utensils at cost. Okay? And operation manual and exclusive approved area. So kaya ako hinihingi sa inyo yung mga area ninyo or kung saan yung target ninyo kasi within 500 meters lamang po pwedeng magtayo ng isa pang coffee but better. Regardless po kung anong concept store ang itatayo po ninyo. And pag nasa district naman, meaning business district kayo magpapatayo, dapat within 250 meters. Kaya nung napansin nyo, yung ibang mga coffee shop, building by building, lalo pag sa Makati, dito sa building na to may ganitong coffee shop. Sa kabilang building, same coffee shop. Kino-consider yun ng company. Kasi syempre, ibig sabihin lang yan, dyan pa lang sa building na yan, enough na yung magiging target customer. Okay? So again, 500 meters away from each, ano kayo mic ko? Away from the next concept store natin. Okay? So let's talk about profit margin. As a businessman, or kung papasok ka sa negosyo, very important na alam mo dapat kung ano yung, paano ka kikita dito. Okay? Ano yung kitaan dito? Gaano kalaki yung kikitain mo pag papasok ka sa negosyo. Okay? So let me start with the Sapphire. Okay? So assuming na cart or van ang kukunin mo. Okay? Let's start with the smallest numbers. Okay? Para lang ma-visualize ninyo. Kasi ako pag pumapasok ako sa business orientation, importante sa akin itong profit margin. Alam ko dapat kung magkano yung cost ng product ko versus yung ilang percent yung profit ko. Okay? Ang SRP ng ating iced classic blend, ayan yung nasa picture ngayon, is 120 pesos. Okay? Ang cost niyan, pag binili mo sa company, is 68.40 or 57%. Okay? At ang profit ay 51.60. So, ibig sabihin, sa lahat ng nabibenta mong product sa ating doon sa iyong coffee shop, 43% ang profit margin lagi ang nakasecure sa'yo. So, kung i-compute natin siya to daily sales, assuming na nasa medium, meaning 100 to 150 orders tayo per day, that's around 15,080. Okay? Itong 15,080, please note na ito ay different orders na. Okay? Different type of coffee na ang in-order. Remember, 80 to 200 pesos yung product natin. Okay? Yung ating kape, yung presyo ng ating menu. Okay? So, assuming from 100 to 150 orders, so that's 15,080, itatimes natin sa 30-day ng operation, so that's around 450 to 1,400. Okay? Ima-minus natin, para makuha natin yung gross profit natin, ima-minus natin yung ating 43%. So, ang lalabas, ang gross profit natin is 194,532. Okay? Gross profit kasi ibabawas pa natin dyan ang inyong operational expenses. Okay? So bago ko i-discuss ang operational expenses, ipasadahan ko lang muna lahat ng lahat ng packages at kung magkano yung profit margin. Okay? So yan ang Sapphire, 43%. For the Emerald, 47%. Okay? And for the Ruby, 50%. Okay? At this point, okay, guys, ma'am and sir, at this point, hindi na ito normal na 50-50 ang hatian sa profit at cost versus company. Kahit saan pumasok po kayong negosyo, walang ganong hatian. Dito lang po yan sa JC. Okay, 50% ang hatian. At eto pa, pag kayo ay diamond, pumasok kayo ng diamond at diamond or diamond na kayo at this point,
60%, mas malaki pa yung kita ninyo kesa sa cost or sa pagbili ninyo sa company ng product ninyo. So imagine ninyo, kung kayo ay kumikita ng 400,000 monthly sales, kukunin natin ang gross profit niyo nasa 271,000. More than 60% kayo na mas mataas doon sa cost or yung minus lang natin yung 40% nung kumbaga yung spend niyo sa product ninyo. Okay? So return of investment naman tayo. Syempre, kailan hanggang pag ganito ba ang business ko, kailan more or less babalik yung kita ko. Okay. So for the supper, okay, I suggest na i-screenshot nyo po ito para at least magkaroon kayo ng idea, okay? Sinimplify ko na po ito, okay? So kung halimbawa, ang first natin is order category. Ibig sabihin, gaano kalakas yung benta ninyo sa inyong kapihan, okay? Sa inyong coffee shop. So kung low, ibig sabihin niya nasa 80 to 100 orders, okay? Hindi po tao ang pinag-uusapan natin dito, orders po nila. So, 'di ba, may isang tao na pwedeng dalawang kape ang in-order, 'di ba? Tatlong kape, okay? So, 'yun ang ibig ko sabihin ng order. So, per coffee order. Okay? Pag medium, nasa 100 to 150. Diyan ko po kinuha kanina yung 15,000. Kasi normal operation ang tawag dito sa medium. At pag high, that's around 150 to 200 orders per day. 20,980. Okay? This is a 12-hour operation lang po. So imagine niyo po, kung kayo ay magtatayo, halimbawa sabihin natin call center building, which is 24 hours, so pwede pang madoble yung inyong mga orders na yan. Okay? So, computin lang natin. So, ang daily sales ninyo, dito na ako mag-focus sa normal operation para at least, kasi mahirap ito yung talagang dapat na tina-target natin. Kumbaga, ito yung better. Okay? Ito yung best. At ito yung so-so lang. Okay? So, daily sales mo is 15,080. Kung 30 days, that's 452,400. Ang profit margin mo, like I said, kung Sapphire, is 43% or 194,532. Yan ang gross profit mo. So, ibabawas natin yung mga expenses. Ano ba ang mga monthly expenses ng isang business? Okay? Me as an entrepreneur at food cart owner, I can attest to you na itong mga expenses na nilagay ni company is really malapit sa actual. Okay? So rental, kung ikaw ay magre-renta ng iyong lugar, okay, that's around 20,000. Manpower, assuming na ito ay minimum, at the same time nasa 2 tao ang iyong kukunin, 54,000. Kasama na dyan ang mga contribution, etc. Okay? Utilities, by the way, sa manpower, kasama din dyan yung bookkeeper o yung, kumbaga, yung mag-maintain ng iyong ledger. Okay, utilities, kasama dyan ang electric, internet, tubig. Okay, nasa around 8,700. Marketing or admin fee, that goes to the company. Ano ba yan? So, kasi once kayo ay naging franchisee, susuportahan kayo ng company through marketing at pag-promote ng inyong coffee shop. Okay? Kasama dyan yung ilalagay kayo sa website. Alright? So that's 5,000. And then ang mga taxes, actually yan yung malaki. So that's the 12% of your total gross plus yung iba pang mga taxes na included. Okay? So ang magiging net income mo by the time sa isang buwan ay 51,800 pesos. 861 to be exact. Okay? So ilan ang ROI para mabawi mo yung 248,000. Okay? So kung card ang kukunin mo, that's around 4 to 8 months. So kasi yung profit mo na 51,000, i-divide mo lang sa 248. O yung 248, divide mo sa 51, that's around 4 to 8 months. Okay? Kayo na mag-compute dyan kung may calculator kayo. Okay? At kung van type naman, that's around 7 to 16 months. Ganyan kabilis ang kitaan for a medium operation. Siyempre, pagka medyo so-so lang yung benta mo, 80 to 100, siyempre, medyo mas mahaba lang ng konti dito. Nevertheless, hindi pa rin naabot ng isang taon. Mababawi mo na ang iyong kapital. Okay? For the emerald, okay, kung sino man yung mga emerald dito, okay, ito naman ang inyong magiging computation, okay, sa inyo pong possible na coffee shop business. So, pa-screenshot na lang po muna, hindi ko na ulit i-discuss. So, ang profit margin dito is 47%. Alright? So, at ang kikitain mo dito, in a month, ang
projected na income ng iyong coffee shop ay around 69,957. So, ilang buwan, depende kung anong concept store. So, kung cart, nasa 3 to 6 months lang, bawi mo na ang iyong pinuhunan. Okay, pag van, 6 to 11 months, stall 11 to 22, store 11 to 22 months. Okay? For the Ruby, ayan, pa-screenshot na lang ulit. So kung kayo ay Ruby holder ngayon at gusto nyong gawing coffee, magkaroon ng coffee shop business, so kayo po ay pwedeng kumita ang projected income po ninyo ay 83,529. So yan na po yung net. Okay? At mababawi nyo ito kung cart within 3 to 5 months or pagka-stall and store naman within 9 to 18 months. Okay? For the diamond, ito yung 60% ang iyong profit margin. So 128,000 ang possible mong kitain in just a month. So kaano kabilis? Imagine kung cart kayo, 2 to 3 months, bawin nyo na yung pinuhunan ninyo. Okay? Van, stall, and store. Ayan. So 3 to 6, 6 to 11, 6 to 11 months. So within a year. So just to summarize ang ating pong return of investment. So pag kayo ay Sapphire holder, 4 to 8 months sa cart, 3 to 6 months, 3 to 5 months, 2 to 3 months. So kung napansin po ninyo, the higher po ang inyong status. Okay? Matagal na po natin tinatanong gaano ka-importante, kung gaano kalaking pinuhunan mo sa negosyong ito. Ito na po yung sagot. Kasi dito makikita mo, ma-enjoy mo na pag ikaw ay Ruby, pwede ka nang magkaroon ng coffee shop at mababawi mo ito in just 5 to 9 months, 9 to 18 months. Okay? This is just less than 2 years. Okay? Better than owning a condo unit. And you can also work with this with a minimal supervision. Kasi once, dahil ito ay franchise, lahat na ibigay na ng company through the operation manual, kahit walang supervision ni company, kayang-kaya mong patakbuhin ang business na ito. Okay? Now, the good news. Okay, meron na tayo ditong mga ilan na nandito ngayon sa room na hindi pa franchisee at all ng JC. Ito ang good news ko po sa inyo. Kasi kasama po kayo sa good news na ito. Dahil etong mga presyo na ito, this is just a limited time offer. Naku, kapit na po kayo. Kasi ito po ay naka-waive until December 31. Wala pong babayaran ang mga existing franchisee na Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond. Okay, wala pong babayaran. Ngayon, ano itong nakalagay na presyo na to, Mr. Sepoy? Ang presyo na nandito po para po sa mga nandito po na hindi pa franchisee. So meron po tayong mga guests dito na hindi pa franchisee. So instead of 248,000 po yung babayaran ninyo, napaka-generous po ng company, binigay to 53,664, kayo po ay magkakaroon na ng cart. Kung gusto nyo naman store, 125,216 lang, pwede kayo magkaroon ng store na ninyo. Okay? Again, kaya po yan binigay ng company, baka nagtataka kayo, bakit ganyan kamura? Again, binibigyan po kayo ng permiso ng company na magtayo, maghanap ng sarili nyong contractor para gumawa ng inyo pong napiling concept store. Okay? So in short, hindi man nyo po babayaran ng 988,000, lalagyan nyo lang po ng kapital. Okay? Magkakapital po kayo para sa gagawa ng store ninyo, sa pagbili ng equipment ninyo. Ang maganda dyan, pwede po namin kayo matulungan kasi we have contacts. Okay? We have contacts sa mga contractor, architects, okay, engineering. Kayo na po ang makikipag-deal dyan. Okay? Makikipagtawaran. Pero definitely, I assure you, hindi kayo aabot ng milyon. Okay? Alright? So the next year, after this, after nyo magtayo ng negosyo, hindi rin babalik yung franchise fee. Okay, instead, ang renewal fee will be 30,000 for the cart, for the van, 40,000, for the stall, 50,000, and for the store, 60,000. So, hindi pa rin talaga, kumbaga, hindi pa rin, isang ano lang yan isang buwan lang yan nakitaan mo, pwede mo nang mabawi yan. Diba? Okay, good for 1 year na rin yan. So, after a year, so, halimbawa, 2025, let's say nag-avail kayo ngayon, at naitayo, na-start nyo yung business ninyo early next year, after a year pa, itong renewal fee. Okay, hindi yan next year agad, ha? Okay, para clear. Okay, franchise journey tayo. So, since narinig nyo na yung good news ngayon,
So itutur ko naman kayo ng konti, paano ba yung magiging proseso para maging franchise kayo itong coffee shop natin. So una, para po sa mga existing na mga franchisee, kayo lang po, dahil wala kayong babayaran na, okay, existing na kayong Sapphire, Ruby, Emerald at Diamond, ang kailangan nyo na lang po ay mag-scan ng ibibigay kong QR code at magpasa ng letter of intent. Okay? Ano ang lalamanin ng letter of intent na yon? Tatanungin po doon ang una, ang target location ninyo. Okay? Kasi ilalak po sa inyo yung location. Kaya po ako nagsasabi sa inyo na limited slot kasi po nagpupunuan na po yung mga slot. Okay? First come, first serve po ito. So ang slot, once makuha po at yung location nyo same, let's say may isa po ako na inano niya to mall, kinuha niya mall. Nalock po sa kanya, nakuha po niya kasi nagpasa na siya agad. Okay? So, importante po na kung mall ang target ninyo, for sure mag-uunahan po dyan. So, kung hindi naman, kung mayroon kayong commercial space, may sarili kayong commercial space, then that's good. Kasi mako-consider yan. Aalamin nila ng company kung yan ay nasa tamang map at na around 500 meters away from the next na magtatayo. Okay? Next is i-verify ang inyong wholesaler type po. Para po sa mga bago, sa mga hindi pa po, wala pang wholesaler package, automatic po na pag kayo ay nag-avail ng 53,000, automatic Sapphire po yun. Okay? So Sapphire yun. So i-identify ng company kung kayo anong klaseng type. Kasi doon aalamin kung kayo ang ibibigay sa inyo ay cart, van, stall o store ba. Okay? And magkakaroon kayo ng personal na presentation with the company. Basically, ito rin yung presentation na yon, pero sa kanila mas mas detalyado na. Pwede nyo nang kung may naiisip kayong mga tanong na hindi nyo maitanong today, pwede dong itanong na. Okay? Detalyado na yung presentation. Also, bibigyan din kayo ng endorsement. Okay? I-award sa inyo dahil na-approve yung location nyo, i-award na sa inyo yung inyong coffee but better na kumbaga certificate na kayo na ang mayroon sa place na yan at wala na pwedeng ibang kumuha ng location ninyo. Okay? Fourth, yung proposed location ninyo, magsisend, i-require kayo ni company na mag-send ng video. Ipapakita nyo yung around dun sa area kasi i-reviewin nila kung marketable ba yung Bisaya. Marketable ba yung venue ninyo? Sino yung target market nyo dyan? Okay? Kasi ayaw ng company na magtayo lang kayo ng coffee business pero hindi naman nyo, syempre i-guide namin kayo bilang kami ang nasa franchise world, okay, nasa mundo ng franchising, na make sure namin na talagang meron kayong target customer dyan. Okay? And once ma-assess at ma-approve na yung location na yon, mag-finalize na, kayo ay bibigyan na ng go signal ng company para mag-construct, okay, mag-training, maghanap ng crew. Okay, ang training sa crew, company din ang hawak niyan. Later on, ibibigay ko sa inyo kung ano ba yung magiging involvement ng company. Okay? And syempre, grand launching na. Okay? Ganun lang ang proseso. So, pwede nyo itong i-screenshot. Okay? Okay. Frequently asked question, baka kasi may mga tanong na kayo. Okay, baka nasagot na dito. So, ito unang tanong. So, ano ba yung support na ibibigay ni Coffee But Better pag sa mga franchisee? So una, location assessment. So very important yung location assessment kasi pag ang location ninyo despite na napili niyo siya at malapit sa inyo pero kung hindi sa assessment ni company hindi naman siya marketable, wala kang possible customer or hindi nila ma-appreciate yung coffee natin, then hindi rin i-approve ni company. So i-assess nila yan. Next, yung layout, kung kayo po ang magpapatayo ng ating store, ay libre na. Sagot na ni company. So hindi nyo na kailangan magpa-design pa. Company na ang bahala dyan mag-design at magbigay sa inyo ng mga guidelines or standard ng material na gagamitin sa inyong store. Okay? And lastly, magkakaroon ng mga online training and bibigyan din ng operations manual. So ano itong online training and operations manual? Ito yung magiging parang in a way guide ninyo pag pinapatakbo nyo na yung business. Okay? Next question. Can I open multiple store using the same wholesaler account? Yes, absolutely yes. So ibig sabihin, kung kayo ay Sapphire, kahit ilang cart ang gawin ninyo, ilang
van ang gawin ninyo, pwede kayo magpagawa. Hindi nyo kailangan magbayad ng lagi ng 53,000. One-time payment lang kayo, kahit ilang cart na yung pwede yung gawin. Of course, kung kayo ay Emerald, Ruby at Diamond, yung apat na concept, pwede mong patayo lahat yan, kahit saang lugar pa. Okay? So you just make sure na meron kayong magandang location. Okay? Next, gaano ba katagal bago mag-open ng Coffee But Better Shop? So, starting from planning, approval, that will only take 1 to 2 months lang from application hanggang construction hanggang launch. Again, magdidepende yan syempre doon sa magpa-fabricate ng inyong store. So, dapat talaga, ang suggestion namin dito, dapat kilalan nyo at tututukan nyo yung pagpapatayo ng inyong store para mabilis siya. Kasi syempre, every patayo, habang hindi pa kayo nag-ooperate, gastos yan. Okay? Next. Do you have minimum monthly order requirement per store? Okay. There is a minimum requirement of 20,000 monthly. Okay? 20,000 monthly lamang. Okay? Pero, okay, hindi ko sasabihin yung tip, pero may tip ako dyan sa inyo once kayo ay magpa-member na. Okay? O once kayo ay mag-avail na. Mag-uusap tayo dyan. Yan ang isa sa mga maa-assist ko sa inyo. Okay? Next. Can franchisee build or fabricate their own coffee store? Again, yes, definitely yes. Allowed po kayong maghanap ng sarili nyong contractor na gagawa ng store ninyo at ipapa-approve lang ninyo kasi ire-require ni company na dapat meron itong BIR, okay? Ito ay accredited talaga na contractor. At susundin syempre yung parameter na ibibigay ni franchisor, which is the company, okay? And can franchisee procure their own utensils and equipment? Again, yes po. Franchisee can procure their own utensils and equipment. Ang good news ko po sa inyo, meron po tayo dito mga kasamaan sa business na may mga contact po sa mga equipment. So yun yung maganda pag kayo po talaga yung pipili. Kayo ang mag-arap kasi mapapasok nyo sa budget ninyo kung magkano at pwede pa kayo makipagtawaran. Okay? So once kayo ay nag-decide na mag-avail ng ating coffee shop na franchise, then pwedeng-pwede po kayong kumuha nitong mai-refer namin kayo sa taong yon na may mga contact sa mga ganitong equipment. Okay? Can franchisee add products like food to their menu? Yes. Pwedeng-pwede po tayong maglagay ng sarili nating pastries, sarili nating pasta, okay? Ang good news pa dito, wala na pong hihingin na cost or makikishare sa kita yung company. Kayo, 100% sa inyo na siya mapupunta. So kung kayo ay nagbe-bake ngayon, kayo ay nagluluto, pwedeng-pwede nyo ipasok sa concept store ninyo. Okay, ang take note lang po dito, bawal po syempre yung mga hindi partner ng kape. Okay, baka mamaya kasi kape tapos kayo ay nagpatapsilog dyan. Okay, nagpa-beef pares. Okay, so make sure po na pasta, pastry, cakes, yan. So papa-approve rin po yan sa company kung ano yung menu ninyo. Okay? Okay. Ay, sorry. Okay. Ano naman yung matutulong namin? Okay, personally, bakit I'm sure nakapunta kayo sa ibang, meron po ba dito mga nakapunta na sa ibang Coffee But Better presentation? Ang good news ko po sa inyo, dito po sa team namin, okay, personally ako po, ang pwede ko pong ma-provide sa inyo na tulong, okay, kung kayo po ay hirap sa location, pwede po ako mag-refer ng isang location assistance personnel na pwede maghanap ng location sa inyo. Pero may cost po syempre ito. Magiging cost po ninyo to. So kayo na mag-usap pagdating sa kung magkano ang magiging fee ninyo sa kanya. So pwede ako mag-refer. Kasi sila rin ang kinontak namin nung naghahanap kami nung laundry business na itatayo namin next year. Okay? Also, we can refer a liaison officer para magtakbo ng inyong mga permits. Kung hindi nyo matutukan yung permits ninyo, yung BIR, DTI, meron tayo dito sa loob ng room na pwedeng maging liaison officer ninyo. Okay, again, syempre, dahil kasama na natin sa team, kayo na mag-usap sa magiging fee niya. Okay? Pero I really assure you na sobrang discounted yung ibibigay niya sa inyo. Okay? Lalo na yung accountancy. I don't know kung nandito siya sa room. Okay? Pero syempre, kung may kilala kayong accountant, why not? Di ba? Kayo na makipag-deal. Okay? Libre din na ibibigay ko ang inventory system na ginagamit ko sa aking business. This is my personal one. Okay? Binili ko ito.
Okay? This actually cost 10,000. So nag-invest ako ng inventory system ko. At i-share ko to ng libre. Okay? Sa mag-a-avail. Okay? Sa mag-a-avail dito. Okay? So libre ko na ibibigay yan. So plus na yan. Dagdag bonus ko na yan. Para naman, pa nag-inventaryo kayo, pag kayo ay nagpapatakbo na ng business, hindi kayo magkaroon ng mga problema sa inventaryo ninyo. And lastly, meron kami mga online training and support system. Okay? Bukod sa training ni company, tuloy-tuloy din ang online training natin at kung may mga update sa business, tuloy-tuloy at support system. Lagi kami nandito. Libre. Pwede nyo kaming tanungin, magpa-assist, magpa-guide. Basta kaya namin, will help you the best way we can. Okay? So, at this point, siguro nagtatanong kayo, paano yan? Wala akong 53,000. Hindi ko kaya pa yung 53,000. Ang good news po, okay? Ang good news, meron po kaming isang business or sabihin na natin isang promo na kung saan pwede ka muna magsimula doon. Okay? Once nakapagsimula ka doon, then pwede mo natin gawin itong coffee business. But before that, pakita ko lang sa inyo yung isang video. Okay? Ito yung ginawa ko na kung saan ay ganito ko pinakilala yung business. Okay? Bigyan ko lang kayo ng background. Hi, I do. I'm sure narinig nyo na yung tinatawag na dropshipping business. So, I want you to watch this video para po magkaroon kayo ng idea how dropshipping business is. Okay? Isa ka bang self-employed o breadwinner gaya ko na naghahanap ng additional hustle on your extra time? O din man kaya naghahanap ka ba ng ibang source of income na pwede kang makatulong sa pamilya at sa ibang tao at the same time magkaroon ng tuloy-tuloy na kita? Gusto mo ba ng good life as in kampante at walang pag-aalala sa future mo at ng pamilya mo? Kamusta? Ako nga pala si Sepoy Gayona. Isa akong freelance at self-employed event director at part-time negosyante na tumutulong sa kapwa ko mga breadwinners na magkaroon ng backup plan gamit ang sistemang natuklasan ko sa Facebook. Dati akala ko sapat na yung mga on-call event works, pero habang tumatagal na-realize ko na hindi ako bubuhayin ng passion ko. Lalo na't dumadami at tumataas ang gastusin at hindi na nagiging enough ang kinikita para matustusan ko ang mga needs at wants ng pamilya ko. Na-realize ko to nang ma-ICU at nag-50-50 ako sa hospital due to stress sa isang event. Naubos lahat ng mga pinag-ipunan ko at umabot pa sa puntong kailangan mag-sign ng waiver in case sa worst scenario para di na lumaki pa ang gastos. Pero hindi ako sumuko. Kasabay ng suporta at dasal ng mga nakapaligid sa akin. Sa awa ng Diyos, nalagpasan ko ang pagsubok na yon. Sa tulong na rin ng kaibigan kong OFW na ipinakilala niya ang produkto na tuluyang nagpabalik sa dati kong sigla. Ipinakilala niya din ang sistema na nakita niya sa Facebook para matulungan din akong makabawi sa financial struggle ko noon at unti-unting binago ang buhay ko. Sa ganda ng sistema at produkto, mabilis kong nabayaran ng mga hospital bills at kasabay nito ang pagpapalakas ko gamit ang produkto. Madami din ako mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na natulungan ng kahit pandemya ay na-survive at ang madami pang Pilipino gamit ang sistemang ito. Sila yung mga taong natulungan kong unti-unting nabago ang buhay. Meron din akong naturuan ng mga OFW at nakapag-for good na. Mga kagaya ko ring self-employed at professional na unti-unting natutupad ang kanilang pangarap. At kahit baguhan ka lang o hindi techie ay kayang-kaya mong gawin. Basta aaralin at willing kang matuto. Sa pangalawang buhay ko, lagi kong tinatanong si Lord kung ano nga ba ang purpose. Marahil ito na ang sagot. Ang misyong makatulong sa iba. Ang sarap sa pakiramdam na maging blessing sa iba, lalo na kung nakikita mong umaangat ang buhay ng mga taong natutulungan mo. Kaya kung excited kang alamin ang good life news na ito, I am inviting you to attend my exclusive free webinar para maituro ko sa iyo step by step yung sistema na magagamit mo para umasenso at makapangon ngayong new normal. Para lang ito sa mga willing mag-invest ng time, capital at effort. Limitado lang ang mga kasama sa mga taong imi-mentor ko. Yes, limitado lang. Baka hindi mo pa makita ito sa susunod. Kung kaya ko ako sa iyo, kung gusto mo itong malaman, i-click mo na. Isa ka bang Coach, nakamute ka po. Ayan. Okay na? Ayun. Sorry. Ayan. So again, I'm introducing to you the dropshipping business. So itong dropshipping business na ito ay hindi ko po i-discuss tonight, pero this will be the starting point po
kung kayo po ay hindi nyo pa kaya yung 53,000. And for those naman po na nandito na franchisee and you want to level up para po makuha ninyo yung coffee shop business na pinapangarap ninyo, then I suggest you attend this dropshipping business. This happens every Thursday, 8 p.m. via Zoom. Ang ating pong speaker dyan, si Miss Leslie Simbulante. Siya po ay kasama natin sa team. So, pwede nyo pong tanungin sa inviter ninyo or sa host kung sino po nagdala sa inyo sa room na to, kung ano po yung link at kung paano po makasama dito paano magpa-reserve dito sa dropshipping business na ito. Alright? So, basically, yan na lang po dyan na po nagtatapos yung aking presentation sa coffee business. Okay, kung may tanong po kayo, ayan, ito na po yung QR code. Kung gusto nyo na pong mag-send ng letter of intent, okay, si Sir Gary De Leon po ang ating head franchise manager po. Siya po ang mag-a-assist sa inyo dyan. So, fill upan nyo lang po yan ang tatanungin dyan, name, address, target location, at kung anong wholesaler package kayo. Yun lang po yan. Okay? And then, pwede nyo rin pong tawagan or mag-email po sa kanila. Okay? At pwede nyo i-follow ang ating Coffee But Better na mga social media, Facebook, Instagram, and TikTok. And also, pwede nyo rin akong i-follow, i-like and follow sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok, Sepoy Gayona, para mag-connect po tayo at magkaroon kayo ng mga updates tungkol po sa business na ito. Ayan. Once again, maraming salamat po sa lahat po na nagstay at nakinig po sa ating business. And I hope na makapag-avail po kayo the soonest para po sayang kasi yung slot na meron po tayo. Ayan. So, I'll just stop ko lang po i-share and then open na po tayo sa Q&A. Ayan.